Nangihina ako nung nawala ng pag-asa. Nandyan lagi si Chris. Kaya, malaking tulong talaga sa buhay ko si Chris. Tingnan natin yung mga anak natin, yung pamilya natin. Ano ba ang mayroon tayo ngayon? Ano bang sitwasyon natin? Hello mga ka-asin! So grabe no, nai-excite ako kasi po meron tayong isang resultado na ginawa niya lang yung negosyo ng part-time at welcome po no, kasi ito po si Mentor Jigo Monticalvo no, dati pong nagpa-part-time pero ang check-in niya more than 500,000 lang naman, baka po pwedeng pahawang, pasilip. Nanginginig pa ako. Ayan po, no? So, wow. 500,000, no? So, ngayon, tatanungin natin on the spot, saglit na. Mentor Jigo, paano mo ito ginawa? Paano ka nagkaroon ng ganito kalaki? Actually, ang ano lang naman dyan talaga, kung paano ko siya nakuha. Kasi kahit naman talaga ako, hindi ko rin naman talaga in-expect na ganito kalaki yung cheque ko ngayong araw. Kasi una-una, ang inano ko lang naman dito, diba? Sabi ko nga before, gusto ko lang naman na magkaroon ng mga tao na matutulungan, lalong-lalo na pagdating sa agrikultura, kasi sila talaga yung pinaka magandang tulungan sa panahon ngayon. Kasi sila talaga yung may mga malalalim na problema talaga ngayon pagdating sa agrikultura. Bigyan lang natin ng talagang oras, mag-focus lang tayo, magnegosyo tayo na mayroong malasakit. Wag natin isipin na ginagawa natin tong negosyo sa Rising Era Dynasty is every time na mayroon tayo kausap, makikita kagad natin, parang pumapasok kagad sa isip natin na ay ito, kikita ako dito. Ginagawa natin dito sa Rising Era Dynasty, wag kaagad tayo mag-expect. Kasi lalong-lalo na doon sa pag-uumpisa natin, hindi naman talaga tayo makakakuha ng mga ganitong klaseng achievement kung hindi rin dahil doon sa mga taong gusto natin matulungan. So, itong mga taong na to, itong mga nais natin matulungan, ito yung naging bahagi dito sa achievement ko na to. 26 to 27 ako sa employees, pero hindi ko talaga na ranasan na makuha ko kung ano yung naisin ko. Pero dito sa Rising Era Dynasty, simula nung nag-umpisa ako dito, actually lahat ng mga ginawa ko dito ng mga dream board, kung sino yung mga nakasama ko dati dito sa mga trainings na nagkaroon kami ng dream board, halos 2 dream board na yung nakuha ko, na kumbaga nasunod ko talaga, na kumbaga parang kahit ako hindi ako nangarap before ng sasakyan, pero dito hindi lang isa kundi 2 yung naging sasakyan ko dito. At sa tulong ng Rising Era Dynasty System, mga trainings, maging sa mga ginagawa nating platform ngayon sa Rising Era Dynasty, malaki ang naitutulong sa atin, sa bawat isa sa atin. And never give up, never surrender, and never lose hope. Ano no? Part-time pa lamang ito ginawa. What more ngayon na change career? Ikaw ay nag-full-time? Exactly. Kasama doon sa ano natin na change career is yung pag-o-open ng mobile hub sa Las Piñas. Wow. Siguro pagbalik namin galing ng Hong Kong, so yun naman yung ano namin na project namin ni Pres na talagang maglalagay ako ng mobile hub doon sa Las Piñas para at least mas marami tayong matutulungan na yung mga malalapit doon, yung mga nasa Las Piñas, mga nasa Cavite, mga nasa Laguna, pwede na sila mag-ano doon sa Rising Era Dynasty Las Piñas. Sa mga ano naman, Mentor Jigo, no? Konting tips lamang, no? Sa mga nandito na sa Rising Era Dynasty na medyo natutulog pa at hindi pa ginagawa ang red. Ano yung masasabi natin sa kanila? Para sa akin, mga partners, mga business partners dito sa Rising Era Dynasty, inumpisahan nyo na, ituloy-tuloy nyo na. Huwag nyo nang sayangin yung oras, yung panahon. Huwag nyo na kaming gayahin. Lalong-lalo na ako, hindi na ako lalayo. Huwag nyo na ako gayahin na dumating sa point na naglaylo ako. Kasi dahil doon sa may mga taong hindi ko na, kumbaga parang nagkaroon ako ng medyo nagtampo kasi dahil doon sa yung may mga ano. Pero naisip ko, na-realize ko na dahil lang ba doon sa tao na yon, yung pangarap natin, yung lalo na yung pangarap ko sa pamilya ko is mawawala, di ba? Kaya sa mga business partner natin dito sa Rising Era Dynasty, itudo na natin to. Ilang months na lang bago mag-December, bago matapos yung 2024. So kailangan na natin na itudo na to, di ba? Ang sarap ng mga
ang sarap ng pakiramdam mga partners na sa ganitong sitwasyon, titingnan natin yung mga anak natin, yung pamilya natin, ano ba ang mayroon tayo ngayon? Ano bang sitwasyon natin? Kailangan ma-realize natin sa sarili natin. Kaya nga sabi ko nga, every time na may mga kinakausap ako, kailangan talaga natin dito gawin. Ano ba yung pinakamalaking bakit? Ano ba yung pinaka-deepest why? Kung bakit natin gagawin ang Rising Era Dynasty? Kasi kung gagawin natin ang Rising Era Dynasty na para sa pangsarili lang natin, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo na hindi natin mapagtatagumpayan. Kaya mga partners, tingnan nyo yung sitwasyon. Ilang taon na, ilang dekada na tayo na ganito yung sitwasyon natin. Huwag natin nahayaan na hanggang doon na lang tayo. Ibigay natin yung pinaka-the best na po pwede pala natin maibigay sa mga pamilya natin, lalo-lalo na sa mga anak natin, sa sariling pamilya talaga natin yung kailangan natin dito. Speaking of very humble company, ano po ang gusto nating message? Sigurado mapapanood to ni Press nung may-ari ng Rising Era. Ano po yung gusto nating i-message kay Press and especially kay Ma'am Tin, kay Ma'am Christine, na growth partner na nakatulong sa RMP? So, bigla tuloy ako kinabahan, no, na binanggit ni partner Grace yung si Press. Kasi actually naman talaga, alam naman to talaga ni Press na kahit kailan talaga, hindi ko siya talaga iiwan. Ito yun. Kasi sa kay Press ko talaga na nakuha or kay Press ko nakita yung lahat ng ano niya sa buhay ko. Na kumbaga sabi ko nga, ilang dekada na kami magkakasama nila Press, siya yung nagbibigay lagi sa akin ng pag-asa. Yung time na medyo nangihina ako nung nawala ng pag-asa, nandyan lagi si Press. Kaya malaking tulong talaga sa buhay ko si Press. Yun yung ano ko na, sabi ko nga, hanggat nandito ang Rising Era Dynasty, hanggat nandiyan si Sir Johnny, talagang hindi ako mawawala dito. Gagawin ko at gagawin lahat kung ano yung nararapat maibalik sa kay Sir Jared, kung ano yung mga tulong na naibibigay nila sa atin. Bihira tayo makakita ng ganitong klaseng company na yung mismo may-ari ang magbibigay sa atin ng motivation. Motivation na hindi nanggagaling sa ibang tao, kundi mismo sa sarili niya. Yung sarili niyang na-experience niya. So yun yung ano natin doon na maraming salamat Press sa opportunity na to. Kasi isa ako sa totoong buhay na patotoo na dito sa Rising Era Dynasty, makukuha mo kung anong pangarap. Depende sa determinasyon. Maging sa kay Ma'am Tin, grabe ang natutunan ko pagdating sa RMP. Sobra-sobra yung naibibigay mo sa amin. And behind of this, napakalaking cheque, no? I'm pretty sure may motivation and inspiration na nanguhugot din sa'yo. At isa na doon yung pamilya mo, no? Yes. So baka may gusto ka pong sabihin sa pamilya mo. So yun, una-una sa lahat, syempre, nagpapasalamat ako una-una sa wife ko, actually halos nandito rin naman siya every Saturday kasi nag-untered ko na rin siya ng training. So, papasalamat ako sa kanya kasi kung hindi siya naging negative noon sa part na yon, nung nag-umpisa ako, is hindi ko makukuha itong ganitong klaseng achievement. At saka syempre sabi ko nga na darating kasi na tatanda tayo mga partners, kaya tuduhin na natin to kasi ako katulad ko na talaga ngayon yung naging ko dito sa Rising Era Dynasty na matagal ko na rin naman naumpisahan is yung regarding doon sa savings na pinag-uusapan natin. Hindi natin makukuha yung savings para sa anak natin, para sa pamilya natin kung tayo ay regular na employee lang. Wala tayong makukuha na savings. Imagine dito sa Rising Era Dynasty, isa rin yung sa pinapasalamat ko na yung anak kong dalawa, mayroon na sila ngayon mga savings. Wow. Pero hindi ko pa yun na nandun pa rin yung sa Rising Era Dynasty system. Even yung, sabi ko nga, yung future nilang house and lot, mayroon na rin sila tag-isa. So, hindi na, kasi ako yung tipo na sabi ko, ayoko na dumating sa time na yung 50 years old ka na or matanda ka na, puproblemahin mo pa rin yung magiging ng mga anak mo balang araw, kung saan ba sila titira, sa ano ba ang magiging future nila. Pakaswerte ng mga diba? anak. Yun yung na lagi din naman namin
pinag-usapan ng wife ko yan na talagang siyempre tayo, nandito tayo bilang magulang na i-guide lang natin yung mga anak natin na palakihin ng maayos. At the same time, siyempre, pag nakapagtapos ito, hindi naman din natin talaga ini-expect na yung tutulungan nila tayo bilang magulang. Kasi nasa sa mga anak na natin yung kung ano ba ang gusto nilang ibigay na tulong sa ating pagtanda natin. Pero siyempre, hindi naman tayo darating sa point na yun na kailangan mag-expect tayo. Kaya kumbaga, lagi lang tayo gumagawa ng anumang klaseng bagay na huwag tayo mag-expect. Kasi yun yung pinaka... So thank you so much, Sir Jigo. Perfect ang aking pasok, no? Kasi bakit po? Nakikita niyo po ang cheque niya. Totoo po talagang may kita dito sa Rising Era Dynasty. Yes. Tiwala na lang talaga sa sarili, no? Thank you so Saka much. ano talaga dito ang pinaka number 1 na kalaban, hindi naman yung mga business partner natin. Mismo sarili natin. Kung wala pa tayo resulta sa ngayon, huwag natin sisisihin yung ibang tao. Tama. Kasi sarili natin mismo ang gumagawa, hindi naman yung mga ibang tao. Maraming salamat mga po. Ayan, thank you po. Thank you, Sir Jigo. Grabe, no? Bigla ako na ungkas pa nitong